Magandang araw sa lahat. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang isang bahagi ng pananalita, ang panghalip o pronoun kung tawagin sa Ingles. Ang panghalip o pronoun ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o sa kasunod na pangungusap. Ang mga salitang panghalip din ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Katulad ng iba pang bahagi ng pananalita, may mga kaurian din ang panghalip. Ang panghalip ay naiuri sa 5. Una, ang panghalip na panao o personal pronoun. Pangalawa ay ang panghalip na pananong o interrogative pronoun. Pangatlo, ang panghalip na panaklaw o indefinite pronoun. Pang-apat, panghalip na pamatlig o demonstrative pronoun. At ang panghuli ay ang panghalip na pamanggit. Bawat uri ng panghalip ay may mga kahalagahan upang mas madaling maintindihan ang pangungusap. Mahalaga din ang panghalip upang maging malimit na ang paggamit ng pangalan at hindi na ito mabanggit ng paulit-ulit sa isang pangungusap. Nakakatulong din ang paggamit ng panghalip upang hindi na masyadong mahaba ang isang pangungusap. Pagmasdan ang halimbawa na pangungusap na ito. Halimbawa ng walang panghalip. Si Alan ay hindi pumasok sa paaralan kung kaya't si Alan ay pinagalitan ng ina ni Alan. Kung ating mapapansin, masyadong magulo ang pangungusap at hindi agad natin ito maintindihan. Mapapansin din natin na uulit ang pangalan ng isang tao na nagiging dahilan ng kalituhan sa pangungusap. Ngunit kung gagamitan natin ito ng mga panghalip, magiging maayos at mas maiintindihan natin ang pangungusap. Kung mayroong panghalip, ang pangungusap na ito ay magiging si Alan ay hindi pumasok sa paaralan kung kaya't siya ay pinagalitan ng kanyang ina. Kung ating mapapansin, maayos ang pagkagawa ng pangungusap na may panghalip. Ngayon naman, pumunta na tayo sa iba't ibang uri ng panghalip. Una ay ang panghalip na panao o personal pronoun sa Ingles. Ang panghalip na panao ay mula sa salitang tao, kaya't ito ay nagpapahiwatig na para sa tao upang tao. Ang mga halimbawa ng panghalip na panao ay ang mga salitang ako, akin, ko, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, mo, siya, kanila, at kanya. Pagmasdang muli ang halimbawa ng panghalip na panao. Sa unang halimbawa, si Alan ay hindi pumasok sa paaralan kung kaya't si Alan ay pinagalitan ng ina ni Alan. Kung lalagyan natin ito ng panghalip ng panao, ito ay magiging si Alan ay hindi pumasok sa paaralan kung kaya't siya ay pinagalitan ng kanyang ina. Pagmasdan naman ang pangalawang halimbawa. Kung walang panghalip na panao, ito ang pangungusap. Ang mga Ruiz ang nagtayo ng bahay na ito. Ang mga Sanchez ang may-ari ng lupa. Hindi sa mga Sanchez ito, sa mga Ruiz ito. Kung lalagyan natin ito ng panghalip na panao, ito ay magiging kami ang nagtayo ng bahay na ito. Kanila ang lupa. Hindi sa kanila ito. Amin ito. Pangalawang uri ng panghalip. Ang panghalip na pananong o interrogative pronoun. Ang panghalip na pananong ay mula sa salitang tanong, kaya't may pakahulugang pantanong. Halimbawa ng panghalip na pananong ay ang mga salitang ano, ano-ano, sino-sino, nino, alin, at alin-alin. Isang halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng panghalip na pananong ay kung sino-sino pang tinitignan mo, nandito lang naman ako. Kung ano-ano pang ginagawa mo, dapat ligawan mo na agad ako. Alinman sa amin ang mapili mo, masaya ako kahit kanina. Ang mga panghalip na pananong na nagamit sa pangungusap na ito ay ang ano-ano, alin, at kanino. Panghalip na panaklaw o indefinite pronoun. Ang panghalip na panaklaw ay mula sa salitang saklaw na may pahiwatig na pangsaklaw o pagsakop. Ito ang panghalip na ginagamit kung ang isang tao ay walang katiyakan o hindi tiyak sa dami o bilang ng tao.
Ang panghalip na kabilang sa pangsaklaw ay ang mga salitang lahat, madla, sinuman, alinman, iilan, anuman, at pawang. Halimbawa ng pangungusap na may mga panghalip na panaklaw ay lahat ng mga taong naroroon ay nakakita sa nangyari. Pawang marami ang nadismaya. Sinuman ang may nais na magsalita ay magsalita na sa madla. Anuman iyon basta makakatulong sa iilan. Kung mapapansin natin, ang mga panghalip na nagamit ay lahat, pawang, sinuman, madla, anuman, at iilan. At ang mga panghalip na ito na nagamit sa pangungusap ay nagsasaad ng hindi tiyak na bilang ng tao na naroroon at nakita sa pangyayari. Pang-apat na panghalip, ang panghalip na pamatlig o demonstrative pronoun. Ang panghalip na pamatlig ay naaayon sa layo o lapit ng tao na kinakausap o nag-uusap. Ito ay nauuri sa tatlo. Una, lapit sa nagsasalita. Pangalawa, lapit sa kinakausap. At pangatlo, ay layo sa nag-uusap. Alamin natin mamaya ang mga uri ng panghalip na pamatlig. Ito ang mga panghalip na ginagamit sa bawat uri ng panghalip na pamatlig. Ang mga panghalip na ginagamit kapag malapit ka sa nagsasalita ay ang mga panghalip na ito, neri, eri, nito, ganito, at ganiri. Halimbawa ng pangusap na may panghalip na malapit sa nagsasalita ay ito na ang recipe na lulutuin natin. Ganito ang dapat mong gawin. Ang mga panghalip naman na malapit sa kinakausap ay iyan, niya, ayan, hayan, dyan. Halimbawa ng pangungusap na may malapit sa kinakausap ay hayan na ang regalo niya sa akin. Pakilagay na lang dyan. Mapapansin natin na ang ginamit na panghalip ay hayan at dyan. At ang pangatlo ay ang panghalip na malayo sa nag-uusap. Ang mga panghalip na ginagamit dito ay ang mga panghalip na ayon, hayon, iyon, yaon, niyon, doon, at noon. Halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng panghalip na malayo sa nag-uusap ay hayon si Mercedes, iyong babaeng nakapula na doon sa may puno. Ang ginamit ng panghalip dito ay hayon, iyon, at doon na tumutukoy sa layo ng taong pinagsasabihan. Ang huling uri ng panghalip ay ang panghalip na pamanggit. Ang huling panghalip ay ang panghalip na pamanggit na mula sa salitang banggit, kung kaya ito ay ginagamit na pambanggit o pangsabi. Ang mga halimbawa ng panghalip na ito ay ang mga salita o pandugtong na, nang, at mga. Halimbawa ng pangusap na gumagamit ng panghalip na pamanggit ay may mga tao na naroon at nangangailangang tulungan. Makikita natin na ginamit ang mga panghalip na mga, na, at nang sa pangungusap na bumabanggit sa mga taong kailangang tulungan. Bago natin tapusin ang talakayang ito, reviewin muna natin ang ating mga napag-aralan. Una, napag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng panghalip. Na ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Napag-aralan din natin ang kahalagahan ng mga panghalip sa pagbuo ng pangungusap. Pangatlo ay nalaman din natin ang 5 uri ng panghalip. Ang panghalip na panao o personal pronoun, panghalip na panano or interrogative pronoun, panghalip na panaklaw o indefinite pronoun, panghalip na pamatlig o demonstrative pronoun, at panghalip na pamanggit. Napag-aralan din natin ang mga panghalip o mga salita na ginagamit sa bawat uri ng panghalip upang hindi masyadong magulo ang pagbuo ng pangungusap. Iyon ang naging talakayan natin ngayong araw na ito. Umaasa ako na naintindihan ninyo ang panghalip, ang kahalagahan nito at mga uri nito. Pag-aralang mabuti ang leksyon na ito tungkol sa panghalip dahil sa susunod nating pagkikita ay magbibigay ako ng pasulit upang malaman ko kung hanggang saan ang natutunan ninyo sa talakayan ngayon. Maraming salamat sa pakikinig.